Sa kabila ng pagiging sarado sa publiko ng pretrial proceedings ng impeachment case, tuloy-tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa nalalapit na paglilitis. Iginagalang ng mga prosecutor ang naging pasya ng Senate Impeachment Court na hindi gawing pampubliko ang mga pagdinig sa pretrial, kung saan ilalatag ang listahan ng mga testigo, mga dokumento, at ang pagmamarka ng lahat ng ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Mas lalo pang umiinit ang usapin matapos ibunyag na may panibagong hanay ng mga ebidensyang nakatakdang iharap. Ayon sa mga prosecutor, hindi lamang ito umiikot sa mga bank account at mga ulat ng Anti-Money Laundering Council, kundi may karagdagan pang impormasyon kaugnay ng mga isyong may kinalaman sa umano'y unexplained wealth. Ang mga detalyeng ito ay inaasahang maisa sa publiko matapos ang pagsusumite ng pretrial brief at pagtatapos ng pretrial conference. Binigyang diin din na kabilang sa mga susuriin ang mga ari-ariang sinasabing hindi umano na ideklara sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth ng ikalawang Pangulo sa mga nakaraang taon. Dahil dito, mataas ang interes ng publiko sa mga susunod na revelasyon sa kaso. Samantala, ipinakilala na rin ang mga pribadong abogado na tutulong sa House Prosecution Panel. Pinili ang mga ito batay sa kanilang paniniwala sa mga batayang ginamit para sa impeachment, gayon din sa kanilang teknikal na kakayahan at mahabang karanasan sa paglilitis. Kabilang sa mga napiling eksperto ang mga certified public accountant lawyers at mga financial experts na makatutulong sa pagsusuri ng mga financial statement, ledger, spreadsheet, at iba pang dokumentong may kaugnayan sa usapin ng confidential funds at unexplained wealth. Tiniyak din ng prosecution panel na dumaan sa masusing pagsusuri ang mga pribadong abogado upang matiyak na wala silang conflict of interest. Sa mismong paglilitis, maaaring maghati ang mga public at private prosecutor sa presentasyon ng ebidensya at pagtatanong sa mga testigo. Sa kabila naman ng mga usapin tungkol sa liderato ng Senado, naniniwala ang House Prosecution Panel na hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa takbo ng impeachment trial. Patuloy pa rin ang koordinasyon sa kinikilalang liderato ng Senado at sa mga opisyal na tumatanggap ng mga dokumentong may kaugnayan sa kaso. Habang papalapit ang paglilitis, nagsasagawa na rin ng mga mock trial ang Prosecution Panel. Nagkakaroon ng simulation kung saan may gumaganap bilang senator judge, presiding officer, defense panel, at prosecutor upang mas mapaghusayan ang presentasyon ng ebidensya at pagtugon sa mga argumento ng kabilang panig. Nakapaloob na rin sa kanilang paghahanda ang pagtatalaga ng mga prosecutor para sa bawat testigo. Bagamat karamihan sa mga testigong inaasahang ihaharap ay nakapagbigay na ng pahayag sa mga pagdinig ng House Committee on Justice, may ilan pang bagong testigo at ebidensyang posibleng iharap sa mismong paglilitis, kabilang ang mga opisyal ng bangko at iba pang may direktang kaugnayan sa mga dokumentong susuriin. Malaki rin ang magiging papel ng mga pribadong abogado sa pagbuo ng estratehiya ng prosekusyon. Kasama sila sa pangangalap ng ebidensya, pagsusuri ng mga dokumento, pananaliksik, at maging sa direktang pagtatanong at cross-examination ng mga testigo kung kinakailangan. Ang lahat ng mahahalagang hakbang at legal na estratehiya ay pinagpapasyahan sa pamamagitan ng konsensus ng buong prosecution team. Sa nalalapit na pretrial, inaasahang mailalatag ang kumpletong listahan ng mga testigo at dokumentong gagamitin ng magkabilang panig. Gayunman, pinapayagan pa rin ang pagreserba ng ilang testigo basta't malinaw na maipaliwanag ang layunin ng kanilang pagharap sa hukuman. Parehong umiiral ang patakarang ito sa prosekusyon at depensa habang naghahanda ang bawat panig para sa isa sa mga pinakamahalagang paglilitis sa kasalukuyang panahon.